Ipinagmalaki ng DILG sa Pangulo ang pagbaba ng bilang ng mga naitalang krimen sa bansa sa mga unang buwan ng Administrasyong Marcos kumpara sa naitala sa parehong panahon mula 2016 hanggang 2018. Pero may ikinababahala pa rin ang ilang anti-crime advocate. Nakatutok si Ivan Mayrina. Mas mababang krimen, mas magandang sitwasyon ng kapayapaan at kaayusan. Itong iniulat ng DILG sa Pangulo sa Regional Peace and Order Council meeting sa Malacanang kahapon. Ikinumpara mga naitalang krimen sa unang isang taon at 9 na buwan ni Pangulong Marcos at ang parehong panahon ng kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang focus crimes tulad ng theft, physical injury, robbery, rape, murder, carnapping at homicide, buwaba rin daw ng mahigit 60% ngayong taon, sabi ng PNP. Sa datos po natin ng mula January 1 to April 24 at ikukumpara po natin yan sa datos po natin mula January 1 to April 24 nung nakakaang taon ay nakapagtala po tayo ng 19.89% na pagbaba o 2,587 po na pagbaba po ng krimen. Ang crime clearance efficiency o bilang ng mga krimen kung saan natukoy ang suspect at nasa panang eto kita nyo yung katarantaduhan. Sorry po pero ako naniniwala, the report is true. I understand, the report is true. Okay, the police report, yung mga report ng police totoo. Kaya lang kasi, kaya ganyan kababaho yan. Ayaw na mag-report ng mamamayang Pilipino dahil wala namang nangyayari. Naintindihan nyo? Kung bakit nung panahon ni Pangulong Duterte, mataas ang incident, sabi nga, reported crime. Because it was reported. Kasi nga may tiwala sila sa gobyerno at nire-report nila dahil alam nilang masusolusyonan. Kaya nire-report nila. Kaya nga baligtad to Hindi dapat tayo maniwala na konti lang ang report. Ibig sabihin niyang bumaba ang crime. Hindi ho. Bumaba lang ang nagre-report. Ayaw na nilang mag-report kasi wala nga pong aksyon. Yun ang katotohanan. Kaya ho, walang nagre-report. Sa sobrang dami ng krimen, wala na ho nagre-report na ano na lang sila. Kasi wala naman nangyayari. Diba? Nung panahon ni Pangulong Duterte, nakita nila na pag ni-report, meron kang magagawang solusyon. It's either bukas wala na yan tao na yan na ni-report mo o talagang wala ho, talagang mahuhuli sigurado, ika nga. Yun ang totoo. Imposible ho. Ibig sabihin, ito hindi ho ibig sabihin ito, tama yung report. The report is correct. Anong sinasabi? Talaga namang bumaba ang report ngayon. Bakit? Sino magre-report? May tiwala ka ba sa gobyerno ngayon? Kung ang mga nakaupo, naku po, pambira. Hindi mo alam kung sila mapasimuno kasi tandaan ninyo, merong bahid ng pagdududa sa mga nakaupo ngayon. Lalo na sa pinuno ng pulis. Hindi ho si PNP chief Tandaan ninyo, ang mga pulis, PNP chief, galamay lang ho yan. Ang talagang pinakapinunuho niyan si Secretary Abalos. Alam niyo naman, maraming duda ay Secretary Abalos. Kaya hindi ho nagre-report. Yun ang katotohanan. Ito ipapakita ko ho sa inyo Baka akala ninyo ako ay iimbento. Ito, ngayong palang araw na ito. Dalawa na kagad ang matinding report na ito. Sa CCTV ang pamaril ng riding in tandem sa Maynila. Pinaulanan nila ng bala hanggang mapatay ang biktimang nakikitambay lang sa loob ng isang bahay. Nasa front line ng balitang yan, si Dave Abuel. Nakikitambay lang hindi ko na ipapakita yung video. Kita sa kuwang ito ng CCTV ang pagdaan ng riding in tandem na ito sa Priscilla Street sa Santa Cruz, Maynila, bandang alas 11 ng umaga kahapon. Pagdating sa isang bahay, bumaba ang dalawang lalaki. Tila may kinausap sila. Ilang saglit pa ay bumunot na ng baril. Pansinin nyo ito Pansinin nyo itong kriminal to. Maliwanag. Hindi ho ito gabi. Maliwanag. Walang pakundangan, bunot ng baril, babarilin. Di ba ho? Kung talagang safety na, kung talagang meron ng kaayusan at wala ng krimen, yung mga ganito, pang-ordinaryong balita na lang to Nung panahon ni Duterte, wala ho ito. Di ba? Wala ho niyan. Ito, isa pa baka akala nyo, not one, but twice. Not twice, but thrice. Hindi lang isang beses. Ito pa Mamaril sa Quezon City naman, patay ang isang lalaki may-ari ng computer shop. Ang gunman, kaswal na naglakad palayo. Kaswal lang na naglakad yung gunman. Sabi niya, okay lang. Bakit? Wala naman. Puro addict naman ng mga
nasa ano ngayon. Kaya okay lang, dire-diretso lang tong krimen natin. Matapos ang krimen, nasa frontline ng balitang Tingnan yan si ninyo, Hannibal Calete. Tingnan ninyo, wait lang. Napakagulgol na lang ang babaeng ito na makitang inilalabas ang wala ng buhay ng anak mula sa isang computer shop sa barangay Holy Spirit sa Quezon City. Dali lang Namatay sa pamamaril ang biktimang si Andy De La Pierre, 36 anyos at siya ring may-ari ng computer shop. Siya daw may-ari pa. Eto, ganito nangyari sa CCTV, tingnan mo. kitang pumasok ang naka-helmet na suspect sa computer shop. Dahan-dahan siyang bumunot ng baril at bahagyang yumuko at pinaputukan si De La Pierre. Kita nyo? Matapos ang pamamaril, naglakad palayo ang lalaki na parang walang nangyari. Naglakad lang palayo na parang walang nangyari. Kung ito na lang basic ko ito. Kung safety na at takot ang mga kriminal sa pulis, maglalakad ba ng kaswal yan? Hindi, ako, simpleng tanong ko maglalakad ba ng kaswal yan ganyan? Pagkatas mo mamaril, sama may ice candy dito, ice tubig. Diba? So yun ang ano dito Hindi basihan yung marami nagre-report o walang nagre-report para sabihin natin na bumaba ang krimen. Hindi yun. Aba, sa malamang, wala lang interest na mag-report ang taong bayan kasi wala tiwala sa gobyerno. Tama, mali? Mantakin mo. Eto, sabi ko nga sa inyo Sabi ko nga sa inyo, tayo mula noon, nung nagbablog tayo, nung panahon ni Pangulong Duterte, wala ang mga balita noon. Si Leni Robredo, kinokontra si Duterte, si De Lima, yun lang mga balita ngayon hindi Kaliwat kanan, barilan. Kaliwat kanan, krimen. Diba Iyan noong nangyayari. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako lang ang magsasabi niyan. Kayo mismo, manood kayo ng news. Kaliwat kanan. Kaya nga yung payo ko sa mga OFW, kung kayo ay relax lang muna kayo dyan sa mga lugar ninyo. Mahirap po ngayon, delicates. Ngayon talagang ang buhay ngayon parang may napanood pa nga ako Hindi ko lang meron ako napanood diyan. Hindi ko pa kasi alam yung exact details pero parang barilan din ng mga Chinese sa loob ng KTV na parang casual lang. Sabi ko, anak ng wedding naman Ganun na ba ngayon talaga sa Pilipinas? Parang ang pagpatay parang casual na lang. 'Di ba bakit ganun? Again, hindi po ako ang magpapatunay nito. Kayo pong mismo mga kababayan natin. Yung nakawan na agawan ng yung dati nawala na yan, yung agawan ng snatch. Nawala na yan Ngayon bumalik na naman Bakit Tandaan ninyo, pag ang droga bumalik, matik na yan. Kasi kadalasan sa mga gumagawa ng mga maliliit na crime at even the big crimes, usually pinag-uugatan yan droga It's either nagdodroga bago magnakaw or di kaya kailangan magnakaw, mag-snatch o kaya kailangan pumatay para makakuha ng pera para sa kanilang pagtustos sa kanilang droga, sa maling bisyo,